ipakulong si Chairman George Garcia. Chairman George, alam ka, makukulong ka na ng habang buhay. Dahil nagsampa kami sa iyo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime. Dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized. Ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems nung eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokolate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakast na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Kaya Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina noong nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakialaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas mahigit pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Wag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Wag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin na ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magtanim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamamagitan ng mga intermediary server at pag-delete ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi, hindi po yun ang mahalaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka, nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil mahigit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming
Ngayon sir, yung revolusyon na. Revolusyon tayo! Di ba? Revolusyon para sa Comelec, para magising. Hirap naman sa iyo, puro natakot tayo sa revolusyon. Bakit? Ang revolusyon ba ay ibig sabihin, makipagpatayan tayo lahat? Yun bang ibig sabihin nun? Hindi. Revolusyon sa Comelec na dapat mag-isip sila, sagutin nila yung mga katanungan natin. Yun yung point namin. Kasi, hirap. Lagi na lang palakot yung batas. Yung batas, tinatarantado nyo ang batas. President Marcos, tinarantado mo ang batas, pero kami, tinatarantado nyo rin kami. Ginagamitan nyo kami ng batas, pero kayo ay hindi sumusunod sa batas ng batas ng Pilipinas. Walang iyan kayo. Kayo ang hindi kayo sumusunod sa batas. Ang gusto nyo, batas ninyo, hindi batas ng taong bayan. Yun yung point ko doon. Kaya dapat tayo lahat makisig. Ayaw kong tinatarantado ninyo ang Pilipino. Kaya ako nagagalit. Kaya ako bumuo ng Pilipino Kiran Fortress para magkaisa tayo, labanan lahat ang tiwali. Ngayon, di ba, may mga pakiramdam tayo na baka masali tayo sa gera. Di ba? Naramdaman natin kung nanonood tayo ng software o media. May gera. Pero ang bayang Pilipinas, parang walang naramdaman nangyayari sa bansa. Because they are busy for political activities. Sirain ang lahat ng kanyang kalaban. Ganon ang Marcos administration. Napakawalang iya ang administrasyon na ito. Mula ako pinanganak 1960. Ang edad ko ngayon ay 65 years old. Ito lang administration ng walang hiya.